Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba ang pinagmula ng mga kampana sa ating lumang simbahan? Ito ay isang tanong na maaaring hindi na masagot dahil ang mga sagot ay maaaring natupok na ng apoy at panahon. Noong Abril 13, 1997, isang malaking sunog ang tumupok sa loob ng ating simbahan. Natupok nito ang mga sahig na gawa sa kahoy, ang mga retablo, ang mga aklat, at lahat ng talaan ng kasaysayan ng simbahan. Kabilang na ang mga dokumento tungkol sa mga kampana. Sa nagdaan ng mga taon, maraming bumisita sa mga guho ng simbahan ang nagtanong, saan nga ba nanggaling ang mga kampana? May nakaukit bang petsa? May pangalan ba ng isang donor? Ang kahirapan sa pagsagot ay isang paalala ng matinding pinsalang idinulot ng apoy. Ang mainit na apoy ay sumira sa bakal. Natunaw ang tanso. Ang mga dokumento na nagtatala ng kanilang pinagmulan ay naging abo sa loob lamang ng ilang oras. Bago ang trahedya, ang St. Michael the Archangel Parish Church ay isa sa pinakamatandang simbahan sa probinsya. Itinayo noong ika-18 siglo at muling itinayo noong 1880s, matapos ang isang malakas na lindol. May mga haka-haka na ang mga kampana ay inihulma sa Europa at dinala ng mga barkong Espanyol patungo sa Pilipinas. Ayon sa kaugalian ng simbahang Katolika, ang isang bagong simbahan ay dapat pagpalaan at bigyan ng mga kampana. Sa panahong kolonyal, ang paghahagis ng kampana ay karaniwang isinasagawa sa mga pandayan na maaaring lokal o nasa ibang bansa. Ang isa pang posibilidad ay ang mga Dominikano ang nag-utos na gawin ang mga kampana rito mismo sa kamiling. May posibilidad din na ang mga kampana ay donasyon ng isang mayamang angkan ng mga prinsipalya o isang debotong pamilya sa bayan. Ito ay karaniwan noong panahon ng Espanyol. Ang kanilang mga pangalan ay maaaring nakaukit sa katawan ng kampana kasama ng petsa ng paghagis nito. Subalit, ayon sa mga tala ng mga paring Dominikano, ang kanilang misyon ay mas nakatuon sa pagtatayo ng tribunal, plaza at mga paaralan. Hindi nila iniwang tala ang tungkol sa pagkakagawa ng kampana. Si Father Angel Gomez, OP, ang paring Dominikanong namuno sa kamiling noon, ay kilala sa kanyang mga proyektong infrastruktura. Ngunit walang dokumentong nagsasabing siya ang nag-atas ng paghahagis ng mga kampana. Ang isang tiyak na bagay ay ang simbahan ay hindi pa nakakamit mula sa gobyerno ang budget para sa isang propesyonal na pagsisiyasat upang matukoy ang pinagmulan ng mga kampana. Sa kabila ng kawalan ng tiyak na pinagmulan, isang bagay ang tiyak. Ang mga kampana ay ginawa mula sa bronze bell metal, isang matibay na haluang metal na tanso at lata. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng apoy, ang kanilang mga anyo ay halos hindi na bago. Noong 1997, bagamat nalusaw ang kahoy at nasunog ang mga dokumento, ang mga kampana mismo ay nanatiling nakasabit o bumagsak man ay hindi natunaw. Isang tahimik na saksi sa trahedya. Sa mga nagdaang taon, may kumalat na usap-usapan na ang mga kampana ay inihagi sa pamamagitan ng isang sinaunang pamamaraan na may lingua franca ng mga panday na ginagamit ang tunog ng kampana upang malaman kung ito ay perpekto na. Isang sining na ngayoy halos nawala na. Ang iba naman ay nagsasabing ang bigat ng pinakamalaking kampana ay tinatayang nasa kalahating tonelada, isang napakalaking piraso ng metal na nangangailangan ng maraming bihasang kamay para lamang maiangat ito sa kampanaryo. Upang mapanatili ang mga pader, ipinupukpok ng mga tagapagkampana ang dila ng kampana sa gilid, hindi sa gitna. Ang pamamaraang ito ay nakababawas sa panginginig ng bato ng tore. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang ating lumang tore ay nakatayo pa rin pagkatapos ng sunog at lindol. Kung titignan mong mabuti ang katawan ng kampana sa liwanag ng araw, makakakita ka ng mga pinong linya at ukit, mga palamuting disenyo mula sa panahon ng Espanya. Sa kasamaang palad, walang nakuhang litrato ang makakapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ukit na iyon. Maaaring ito ay isang simbolo ng relihiyon o isang lagda ng panday. Isa na naman itong bugtong. Ngayon, ang mga kampana ay nabubuhay sa alaala lamang. Ang kanilang tunog ay muling nabubuhay sa salaysay lamang.
Ang mga dokumentong magsasabi kung saan, kailan at paano ito ginawa ay maaaring tuluyan ng nawala sa apoy. Kaya sa susunod na dadaan ka sa lumang simbahan, sandali lang, pakinggan mo ang katahimikan. Sa katahimikang iyon, maririnig mo ang siglong gulang na pananampalataya na siyang nagpatibok sa mga kampanang ito. Ang mga kampana ay hindi lamang mga instrumento. Sila ang tumawag sa ating mga ninuno sa misa. Sila ang sumalubong sa mga bagong silang. Sila ang nagpaalam sa mga yamao. Ito ang mga bantay ng ating oras. Isang panahong nakalimutan, ngunit hindi tuluyang nawala. Ang paghahanap sa pinagmulan ng kampana ay isang paglalakbay na puno ng bugtong. Ngunit marahil ang mahalaga ay hindi kung saan ito nanggaling, kundi ang papel na ginampanan nito sa ating kasaysayan. Ang mga kampana ay bahagi na ng alamat, bahagi na ng ating pagkakakilanlan. Tulad ng ating bayan, ang kampana ay isang misteryong karapat-dapat nating alagaan. Maaaring hindi na natin malalaman ang buong katotohanan. Ngunit sa pagkukwento, binubuhay natin ang diwa ng mga kampanang iyon. Hindi dahil sa kung ano ang mga ito, kundi sa kung ano ang kanilang kinakatawan. Ang bawat bayan ay may mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Ang mga kwentong ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng ating bibig, sa ating mga plaka, at sa ating mga puso. Ang tunay na kampana ng ating simbahan ay hindi ang tansong metal, kundi ang diwa ng pananampalatayang nagpapatibok dito. Habang tumitibok ang pananampalatayang ito, ang kampana ay patuloy na tutunog. Kaya sa susunod na dadaan ka sa lumang simbahan, huwag mong hanapin ang kampana sa tore. Hanapin mo ito sa iyong puso. Doon nakatago ang totoo at walang hanggang tugtog nito. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa kamiling? I-comment sa baba. Baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-kamiling.